Hello mga Kalodiwaps! Welcome back to my YouTube channel again. My name is Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodiwaps, no, bibigyan ko kayo ng idea kung ano bang gusto nyong trabaho dito sa Taiwan. Gusto nyo ba magtrabaho sa isang food processing company or sa isang electronics company? Ano bang pinagkaiba nila? Kaya kung interested ka, watch this video until the end. Disclaimer lang po, mga idol, no? Ako kasi nagtatrabaho ko ngayon sa isang food processing company, so wala tayong makakausap ngayon na under electronics company, kaya hindi natin or hindi ko maipapaliwanag sa inyo ng actual kung, hindi madedepensahan ng isang nagtatrabaho sa isang electronics company kasi nga wala sila dito. Pero meron naman ako kasi mga kaibigan or mga kakilala na nagtatrabaho sa isang electronics company. And then nagtanong-tanong ako paano bang sitwasyon nila doon. So, iyon, i-relay ko na lang din kung ano yung mga sinabi nila. Okay? First, may mga kanya-kanyang reason ho tayo kung bakit tayo nagtatrabaho dito sa Taiwan. Okay? Karamihan po kasi sa atin is talagang habol dito pera para makapag-ipon. So, di ko alam kung anong gagawin na sa pera. Or, yun naman talaga ang reason ng OFW, di ba? Kasi nga, since mahirap po ang buhay natin dyan sa Pilipinas, kaya ho tayo nangingibang bansa. Pero kung ang mindset nyo talaga is makapag-ipon or mabilis makapag-ipon, I suggest mag-electronics company ho kayo. Kasi sa electronics company, hataw pa rin po ang overtime. Okay? Bukod sa daily overtime na 4 hours, kapag once na pumasok kayo ng day off nyo, considered po as overtime yung 8 hours na papasukin nyo. Madalas pa, day off nyo na nga, yung 8 hours na yon overtime na, mag-overtime pa po kayo ng 4 hours. Okay? So, malaki ho talaga ang chances na makapag-ipon kayo ng mabilis. Okay? At para makauwi kayo Pilipinas, depende ho sa inyo kung hindi magpaparenew pa kayo o hindi. Pero kasi meron namang ibang applicant talaga, kagaya ko. Joke lang. Mga ibang applicant na gusto lang magtrabaho dito sa Taiwan, dahil kontento na sila sa basic pay dito, okay? Tapos yung trabaho, gusto nila ipetix lang or tamad sila, mga ganon. I suggest food processing company. Pero hindi hulat ha. Uulitin ko, hindi hulat. Mapa big company or small company or business, family business lang, hindi ho pare-parehas ang trabaho. Meron ho iba na madali lang trabaho, meron din ho iba na mabigat ang trabaho, okay? Hindi ho yun lahat pare-parehas. Kasi ang kanya-kanyang company, meron po silang standard or SOP, okay? May mga kanya-kanya ho yan silang pamamalakad at saka yung nature of work or nature of business. Kahit sabihin mo food processing company ho kami or sila. Okay? Kasi may mga department talaga na ng isang food processing company lang magagaan, kaya madalas puro babae yung kinukuha. Meron din naman ho na medyo sakto lang or medyo sakto or sakto lang. Kaya hindi ko rin masabi kasi depende naman ho yan sa department. Okay? Pero madalas na naririnig ko sa social media sa mga food processing companies, napakadali lang talaga or sinasabi nga nila petics. Okay? Kasi yung iba gusto lang nila yung basic pay lang, okay lang naman. Pero hindi ho lahat na food processing company, basic pay lang. Hindi ho, meron pa rin hong OT. Same lang din ho sa electronics company. Pero sa ngayon kasi is, depende ho yan sa season. Mayroon naman ho kasing season si food processing company na malakas. Meron din season na matumal. Pero kay electronics, lalo na ngayon, for example, nasa pagawaan ka ng cellphone. Syempre, mabenta ho ang cellphone ngayon. Umulan, umaraw, mabenta naman ho talaga. Hindi naman kagaya sa food na, for example, kung summer, mabenta ang ice cream. Di ba? Mabenta yung mga malalamig. Tuwing winter or tag-ulan. Syempre, hindi na ho yun mabenta. May mga ganun naman ho. Depende ho kasi yan sa product din na ginagawa ng isang company. Pero I suggest nga, sabi ko, kung gusto niya naman na malaking kita, mag-electronics company kayo. Pero mga idol, sinasabi ko sa inyo, i-ready nyo ho yung katawan nyo kasi batak ho, kailangan ang katawan nyo bago kayo sumalang sa laban pagdating sa electronics company. Kasi nga, 12 hours po ang duty nyo kada araw. Okay, kakayanin nyo ba? Dyan sa atin, hindi naman ganun ang mga overtime. Hindi naman pumapalo na 4 hours a day ang overtime. Okay? Kaya maninibago ho kayo. Pero, yun na nga,
ang risk nga nun is baka bumagsak yung katawan nyo kahit sabihin mo na malaki ang sahod. Sa yun nga, sinasabi nga nila, anin mo naman na malaking pera kung katawan nyo naman ang magiging apektado. Pero yun, depende kasi dito maraming nakakasurvive, di ba? Ilang percent lang naman ang hindi yung nasabi na gusto lang bumalik ng Pilipinas kasi mahirap daw yung trabaho. Siguro, dahil ang trabaho nila before is office works, tapos dito sa pagdating nila sa Taiwan is naging factory worker sila, siguro maninibago sila. Pero gagaya ng sinabi ko, kung hindi naman para talaga sa iyo si Taiwan, edi huwag ka na mag-apply kasi malalaman mo naman sa sarili mo kung kaya mo o hindi, di ba? Pero may iba naman kasi, out of curiosity lang, na dahil naririnig nila na malaki ang sahod dito sa Taiwan, kaya gusto nila mag-Taiwan, kahit alam naman sa sarili nila na hindi nila kaya, okay? Kaya yung iba, hindi maiwasan na hindi na magpa-renew ng contract, di ba? Kawawa naman yung mga kapwa nating Pinoy na which is qualified talaga, pero hindi nabigyan ng chance na makapagtrabaho dito sa Taiwan. Kung sino pa nga yung mga hindi qualified, sila pa yung napupunta dito, di ba? Kaya pagdating ng after ng matapos yung kontrata nila, hindi na nagpaparenew. Sayang. Diba? Mas maganda kung nagpaparenew tayo kasi para sulit naman yung mga nagastos at pagod natin during na nag-apply tayo dyan sa Pilipinas. Hindi rin kaya biro, laki ng gastos mo tsaka yung pagod, di ba? Nakikipag-unahan ka sa mga aplikante. So, for example, out of 100 applicants, ilan na kayong na-select? Mga 20 lang, di ba? Tapos, kung sino pa yung napili, hindi pa yung mga, di ba? Yung mga ganun. Alam niyo na yun, ibig sabihin na hindi karapat-dapat, parang ganun. Hindi ko naman inaano yung mga nagtatrabaho. Ibig ko sabihin, may mga ganun talaga. Okay, gagawin ko ng vlog yung about sa toxic Filipino traits dito. Pero pag-iisipan ko pa. So, ayun, sana may nakuha kayong idea about sa food processing company at electronics company na pipiliin nyo kapag once na gusto nyo magtrabaho dito sa Taiwan. Pero, meron lang pala akong konting idadagdag na kung ano ho yung magbukas na pinto or opportunity dyan sa Pilipinas, like for example, ano yung mga hiring dyan sa mga agency, guys, wag ho kayong mamili muna, okay? For example, ang gusto nyo food processing company, pero ang nagbukas na opportunity dyan is electronics company, guys, mas maganda i-grab nyo muna, okay? Kasi pwede naman ho kayo, if in case na hindi nyo gusto ang company na napuntahan nyo, pwede naman kasi mag-apply kayo dito sa Taiwan. Mag-direct ko kayo pagkatapos ho ng kontrata nyo. Huwag ko kayo mag-break contract kasi kadalasan sa mga nagbe-break contract, hindi na ho nakakapag-apply dito sa ibang company. Mas mataas yung chance na ma-hire ka kapag nag-direct kang mag-apply dito tapos finish contract ka. Okay? Tinapos mo yung kontrata mo. Kasi may mga kapwa tayong Pinoy na ginagawa yan. Dito, pag after nila tapos yung kontrata nila tapos hindi na nagustuhan yung previous company nila, nag-a-apply po sila dito ng direkta. Kaya wag nyo hong hintayin na mamili kayo ng hiring dyan sa Pilipinas. Kasi, for example, gusto nyo sa food processing company. Ngayon, next year na ang next hiring. So, ibig sabihin, mag-aantay ka na next year para lang ma-applyan yung gusto nyo. Paano kung nagawa nyo nga yan? So, pagdating ng next year, hiring ang company, in-applyan nyo, tapos hindi kayo na-select, hindi kayo na-hire. Sayang, di ba? Sayang yung mga buwan, araw na maraming nagbukas na opportunity na electronics company na hindi nyo in-applyan na malay nyo na hired kayo doon. Okay? Then, di ba? Hindi nyo na, or na-miss nyo yung chance na makapag-apply sa company na gusto nyo, which is hindi naman kayo naging qualified dyan sa Pilipinas, di ba? Kasi pwede naman pagdating nyo dito, nag-apply kayo, tapos qualified pala kayo, hindi na-applyan nyo yung company na gusto nyo applyan, di ba? Ganun lang naman ho yun. And I suggest para makita nyo po yung mga hiring dyan sa Pilipinas, lagi nyo pong i-check yung mga Facebook page ng mga legit agency para malaman nyo kasi lalo na sa City Employment, which is my agency dyan sa Pilipinas, marami po silang mga company na hawak na walang placement fee. Kasi sa amin ho may placement fee. Pero masasabi ko naman na okay naman ho yung company na napuntahan ko kaya goods or sulit naman ho yung placement fee na binayad namin. So, hindi naman ako nagsisi at all. Kahit naman mga kabatch ko, sinabi nila na worth it naman po yung placement fee na binayad namin. Okay? Yung pagli-lending namin, worth it kasi maganda naman yung company. So, ayun. Mga idol, sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to hit the subscribe, pa-like, and click the notification bell para pa-notify kayo sa upcoming videos ko.
Ingat at kita-kita tayo dito sa Taiwan.